ABS, tapos traction control. Umiilaw pa dito minsan yung sa power steering yan. So yung lumabas dito sa scanning, yan front left speed sensor, short circuit to ground or open. Tapos EPS naman, VSA system malfunction. Related siya dun sa EBS natin. Umilaw yung natin, yung EPS. Yung unahin muna natin pag-rectify nito itong EBS. Possible nito may open circuit or may naputol na wire. Front left, so dito nga side. Yun, na natin, na pinatanggal muna natin tong front left side nga gulong. At dito, ayan, nakita na kagad natin yung problema. So, niyakyat ng daga, naputol. So, gagawin natin dito, dudugtong lang natin ng wire. Kaya lang naman tayo dugtong. Dalawang wire lang yan. Na-rectify na natin doon. Obvious naman kasi putol nga yung wire. So i-delete lang natin siya ngayon. Yan. Delete natin yung trouble code. Yan, okay, nawala na. So i-scan ulit natin, rescan. Kasi pag putol yung wire mo, automatic babalik yan. Kasi madidetect agad ng module natin na may problema yung system pag once may open circuit. So kita natin dito, goods na. So banda rin naman natin. Kita natin kanina, di ba? May ilaw ditong steering, EPS system. Yan, indicator light. Tapos yung EBS, tapos traction. So, ayun, i-start natin. Yan. Okay. So, kita ninyo, nawala na yung EBS. Ulitin natin off ulit natin. Tapos, start. Yan. Okay. So, nawala yung EBS. Yung natitira na lang, handbrake. Yung EPS dito, nawala na rin. So, mamaya, i-road test lang natin to para mawala itong traction control. After na nga natin ma-road test, so, nawala na yung traction control. So, malinis na yung sa dashboard natin. Yung natitira na lang is yung door, seatbelt, saka yung sa parking. So, goods na mga bay. So, yun lang naman yung pinaka nito basic lang na ginawa natin. Pero pag mapabayaan natin yun, posibleng na magdulot din ng mga complication dun sa system natin. So, yun lang. God bless.